Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Day 15 ng 21-day Fast of Daniel. As you know, ito na yung final week ng 21 days Fast of Daniel natin at ito rin yung final week ng taong 2025. And alam nyo po na mamaya mismo, 10:30 ng gabi, magkakaroon po tayo ng Noche Buena na meeting natin. It's gonna be at 10:30 p.m. So make sure na connected po kayo at yung pamilya ninyo para sa special online meeting na yan. Hindi naman po tayo magtatagal. 15 minutes lang naman tayo niyan. And sinasabi ko nga sa inyo yesterday, di ba, na kung hindi natin kayang papuntahin yung pamilya natin sa church, so hayaan nyo na yung church ang pumunta sa pamilya ninyo. So gagamitin natin yung pagkakataong yan para papuntahin yung pamilya natin sa church. And hindi lang para sila is pumunta mismo, but makapasok yung salita ng Diyos sa loob nila. And aside from that, magkakaroon po tayo kinabukasan nitong Christmas Begins with Christ. Marami tayong activities sa holiday na yan. So, alas 10 naman po yan. Magdadala kayo ng tinapay ninyo. And then, hayaan nyo po na yung tinapay na yan ay mabasbasan. And then, pwede nyo pong i-share sa friends, sa family members ninyo. Depende po kung nandito yan sila. And then, iinin natin yan. Sumisimbolo sa katawan ng Panginoon. Ito po yung ating address sa mga hindi po nakakaalam. Siguro first time yung napapanood to. So you are more than welcome na pumunta sa church natin. Actually, even today nga, pwede po kayong bumisita kasi meron pa tayong next meeting natin yung alas 3 at alas 9 para sa ating Bible study for today. So this time, day 15, final week ng 21 days, final week ng taong 2025. And kayo po na hinahanap ninyo at gusto ninyo na matanggap yung banal na Espiritu. Alam ko po na nandun na kayo. Yung iba sa inyo natanggap na yung Holy Spirit, which is maraming salamat sa Diyos. And then yung iba sa inyo, nasa process. Huwag po kayong susuko. Huwag kayong susuko. And speaking of huwag kayong susuko, tingnan ninyo po yung topic natin for today, sa day 15. Alisin ang mga duda tungkol sa banal na Espiritu. You have to remember po na yung banal na Espiritu ay Espiritu ng kasiguraduhan, Espiritu ng pananampalataya. And ano po yung main objective ng dyablo? Para mahadlangan ka na matanggap yung pinaka-importanting pagpapala sa lahat, duda. You have to remember as well po na kapag hinahanap natin yung Espiritu Santo or kapag nagpipray tayo na matanggap yung Holy Spirit, yan po ay pinakamalaking pagpapala sa lahat. More than sa healing, more than sa family, more than sa finances. Ang pinaka-importanting blessing sa lahat is yung banal na Espiritu. 'Di ba lagi naming sinasabi, kung gusto ninyong gumaling, kailangan wala kayong doubts. Kung gusto ninyong matanggap yung blessing sa family, sa finances, huwag kayong mag-doubts. The same thing pagdating sa banal na Espiritu. Siguro tinatanong nyo, Pastor, bakit kaya every time na hinahanap ko yung Espiritu Santo, talagang nagsisidatingan yung doubts? Kasi nga, ang Espiritu Santo ay kasiguraduhan. Yan yung pinaka-importanting blessing sa lahat. So, maglalagay siya ng doubts para saan? Para hindi ka makaayos ng Holy Spirit. Para hindi ka makaayos na inihingi mo yung Espiritu Santo sa loob mo. Tingnan niyo po itong verse na ito na nakasulat sa libro ng Luke, chapter 11, verse 13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na Espiritu
sa mga humihingi sa Kanya. Tandaan ninyo po, ang pinakakalaban ninyo sa paghahanap at pagtanggap ng Holy Spirit ay dalawa lang, yung dyablo at yung sarili ninyo. Yung dyablo maglalagay ng doubts at ikaw naman, nasa inyo po yung desisyon kung kukunin nyo itong duda na ito sa loob ninyo. I-eliminate nyo po lahat ng doubts. Kailangan yung eliminate. Kapag maghahanap kayo, i-claim nyo tong promise na ito. Let's read it once again. Look, si Jesus mismo nagsabi nito, kung kayong masasama, yung masasama daw, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. So, hingiin nyo lang. Hingiin ninyo na matanggap yung banal na Espiritu. Walang duda. I remember na nung time na bata pa tayo, kapag may hinihingi tayo sa parents natin, tas ayaw nilang ibigay, iniiyakan natin sila. Iyakan mo rin yung Diyos. Hindi para paawain yung Diyos, pero kasi kailangan mo eh. Kasi nais mo na matanggap yung Espiritu Santo. Actually, ngayon rin po, pwede nyo, kung may time kayo, itigil nyo po lahat ng ginagawa ninyo. Sulitin nyo yung pagkakataong ito na hanapin, hingiin yung Espiritu Santo sa buhay ninyo. Huwag magduda. Hilingin mo. Humingi ka ng tawad, maniwala kang pinatawad ka na ng Diyos, at dahil pinatawad ka na ng Diyos, maaari mong matanggap yung banal na Espiritu sa loob mo. Samantalahin mo to ngayong final week sa buhay mo. Bibigyan kita ng panahon para hanapin, hingiin ang banal na Espiritu sa buhay mo.